Noong December 13, 1993, nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang isang batas na nagpapataw ng parusang kamatayan sa mga karumal-dumal na krimen. Ito ang Republic Act No. 7659 o an act to impose the death penalty on certain heinous crimes, amending for that purpose the revised penal laws as amended other special penal laws and for the other purposes. Itinuturing na karumal-dumal na krimen ang treason, piracy and mutiny on the high seas, qualified bribery by any law enforcer, parricide, murder, infanticide, robbery with rape, mutilation, destructive arson, rape, economic plunder by public officials of at least 50 million pesos, at lahat ng uri ng drug-related crimes and carjacking with homicide. Una nang pinagbawal ang death penalty noong 1987 sa pagbabalangkas ng bagong 1987 Constitution, ngunit pinahihintulutan nito ang Kongreso na ibalik ito kung kinakailangan. Ang mga dating nahatulan ng kamatayan ay binabaan ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Ngunit, muling isinabatas ang capital punishment noong 1993 upang takutin ang mga nagbabalak gumawa ng krimen. Gayunpaman, sa kabila ng muling pagpataw ng parusang kamatayan, tumaas ng 15.3% ang pambansang krimen o nasa kabuang 82,538 mula sa 71,527 na naitalang mga krimen sa mga nagdaang taon. Sa mga nakalipas na administrasyon ay muling napawalang bisa ang death penalty. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay mainit pa ring napag-uusapan ang muling pagsasabatas nito. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun naman pala yung dahilan kung bakit wala na tayong ditong death penalty sa Pilipinas. Pero sa tingin ko naman, nararapat lang na hindi talaga magkaroon ng death penalty knowing yung justice system sa Pilipinas napakabagal. Paano pagka nagkamali pa ng desisyon? Tas after tas hindi na lang pa siya nalaman. Sadly naman kasi parang hindi siya fair na nalilitis talaga yung mga nakakasuhan, no. Kaya ayun, thank you very much kasi wala talagang death penalty sa Pilipinas hanggang ngayon. Reclusion perpetua lang yung mayroon tayo. So kapag ka umuwi si Mary Jane Veloso, sabi nga nila, hindi ma-apply yung law doon sa Indonesia. So magkakaroon lang siya ata. Depende kung ano yung maipapataw dito, kung reclusion perpetua or ilang taon lang na sentence. And we hope nga na before magpasko makauwi na rin sa Pilipinas itong ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Siguro ito na yung isa sa pinakamalaking perhaps siguro regalo na matatanggap ng mga kaanak niya na yun nga maging say na sila na wala nang death penalty or wala na siya sa death row. Oo. Eh maraming salamat doon sa mga syempre mga leader din natin na nakipag-usap talaga nakipag-negotiate sa Indonesian government para hindi matuluyan si Mary Jane Veloso. Oo. And I hope sana yung mga kapwa nating Pilipino hindi na din madanas kung ano man yung nadanas din ng mga Pilipinong sumailalim na sa death row.